So last topic for this midterm, ano? So traversing na tinatawag. Sir, bakit kailangan naming matutunan yung traversing? Kung itutuloy niyo yung yung jQuery, outside the school. So ang unang-unang talent na kailangan niyo matutunan is yung concept ng traversing. Sir, ano yung traversing? Paano mo itatawid sa ibang element yung selection kapag meron kang na-receive na specific event o kaya meron kang isinet na reference point. Sir, lahat na ba ng traversing i-discuss mo dyan? Hindi. Yung mga common lang i-discuss natin. So sa index, meron lang tayong napakasimple lang na structure. Meron lang ako inner container, section 1, section 1p, then dalawang paragraph, then isang image. Sa kabila is meron din ganon. Kaso iba lang yung classes ID. Section 2, section 2p, image 2. So ito yung nakikita nyo dito sa side na tinatawag. So sir, ano yung mga klase ng traversing? So unang traversing na tinatawag, ganito ko na lang para mas malinaw, is parent-child traversal. Pag sinabing parent, biological mom and dad mo siya. Pag sinabing child na sinasabi dito is direct child, direct parent at saka direct child. So i-uncomment ko na lang tong mga to para maintindihan nyo. Specifically, ang reference point ko is yung section 1. So ibig sabihin, itatraverse natin yung kung saan man ako pupunta. Is ang basis natin is yung section 1. So sir, bakit may background na rin yung itong from section 1 hanggang doon sa ilalim? Kasi sinabi mo kasi ganito. Ito yung section 1 ko, then itatraverse ko siya. Ang sabi mo doon sa code is kailangan pumunta ako doon sa immediate parent na tinatawag. Which is ang keyword natin is parent. Nagigets ba? Pag walang nakalagay sa loob, ibig sabihin, direct parent. Pabalik ngayon ang traversing natin, So, ito yung aking reference point, section 1. Ang magiging parent ko, hindi ko man sinasabi, pero yung parent nung section 1 is yung inner container. So, ang ginagawa lang natin, background na lang para madali nating makita. So, nagigets ba? Pag sinabing parent, direct parent. Okay? Tatay ko talaga, biological dad, biological mom, which is, kung titingnan mo yung structure niya, ang direct parent nung section 1 is yung inner container. May question sa parent? Wala. Paano? Gusto mong tumagos hanggang ID? Sige. Yes, pwede. Pwede siya. Hindi niya dinidiscriminate kung ID yung naka-assign na property o kaya class. Basta ang dinidiscriminate lang niya kung part ba ako nung inner container immediately. So, yun yung ibig sabihin ng parent. So, kung i-uncomment ko tong isa, so, pwede mo namang sabihin ganito. Yung section 2, the same din. Andun sa ilalim. Ito yung nagiging block. Okay? Pag sinabi mong parent, talagang immediate parent lang. Mamaya, mayroong plural form. Parents. Tatago siya hanggang ninuno niya. Okay? So, pwede siyang tumagos pataas. Then, kabaliktara naman, meron namang tinatawag na children. Ang aking reference point is yung inner container. Ito siya, Ang tinatarget ko lang is direct child. Magiging color green. Pansinin nyo, naging color green lahat. Kasi, kung mapapansin nyo, inner container, ang aking direct child is 1, 2, 3. Yun yung ibig sabihin. Sir, bakit walang kulay green yung image? Hindi mo naman pwedeng lagyan ng kulay yung image kapag may naka-assign. Gusto mong makita yung background na green? Imali mo yung image. May background din siya na green. Pero kung may naka-assign ka na image, hindi mo siya makikita. Okay? Yun yung sinasabi na children. Tapos yung next, ito ay from parent to child. Ito yung gamit na gamit, which is yung find na tinatawag.
tumatagos to hanggang kailaliman. Basta ang direction mo lang is from parent hanggang dun sa child. O kaya ay children. So for example, ang reference point natin is body. Body ano? So ibig sabihin, from the body, maghahanap ako ng lahat ng paragraph. Yun lang ibig sabihin nun. Ano? Pansinin nyo, ang reference point natin is sobrang taas. Nandun tayo dun sa body. Pero, sumusuot siya, hahanapin niya lahat ng paragraph. Then, ang gagawin ng paragraph, in terms ng CSS, is gawing background read. So, ganun lang ibig sabihin ng concept, Question. Question. Kapag yung po bang image is like a PNG file na transparent ang background, kapag nilagyan niyo po ng color yung background, ano po yung issue? Ang priority niya, kung nag-exist yung images pa rin. Pag walang laman na images, yung default background bawa red. Pag may image na naka-assign kasi ang background, hindi mo makikita talaga yung solid color. Yung pag-transparent po yung background. Hindi rin, basta may naka-assign na image. Ang priority niya, may naka-assign ba ako na valid image? Hindi mo makikita yung, may default ka na solid red na background. Pwede kasing ganun eh. Pag hindi naglo-load yung image, mabagal yung internet. Pansamantala is red muna siya. Then pag nag-load na magiging ano. So ibig sabihin find. Tapos ang maganda dun sa find, pwede mo siyang lagyan ng parameter dun sa loob. Hindi lang basta blank. So ibig sabihin mo to, from the body, hanapin mo yung may class na span 1 at saka span 2. So dadalawa naman eh. So dalawa yung inner container. So hanapin ko lang yung span 1 at saka yung span 2. So ito lang yung may mga background color na ibig sabihin. Okay? So pwede kang maglagay sa loob mismo ng valid na similar naman siya doon sa CSS selector. Basta ang tatandaan nyo, pag nagtatraverse tayo, may specific reference point ka. Ito yung reference point ko yung body, then yung galaw ng traversing ko is depende dun sa kasunod. Okay? So ito rin yung kagaya ng una. Binago lang natin yung halimbawa find P. So pwede din akong gumamit sa loob. Meron tayong group selector, dalawa, span 1 tsaka span 2. Okay? Sibling. Pag sibling, sabi, kapatid. Okay? Ibig sabihin magkakapatid. So for example, halimbawa itong section 1 yung reference point. Bakit naging background ay itong paragraph na dalawa? Kasi kung titingnan mo yung section 1, ang sibling lang niya, ito yung reference point natin, dadalawa naman yung sibling niya na pwede kong lagyan ng background eh. Sibling paragraph, sibling again na paragraph, then kapatid din niya yung images. Okay? Kaya anong nangyayari? From section 1 na reference point, yung sibling ko is dalawa, paragraph at saka paragraph na tinatawag. Okay? So, ila ibig sabihin nun. Then, halimbawa, ang reference point mo naman is H1. Okay, sir, nasan yung sibling ng H1? So, ito yung H1 ko. Ang sibling ko lang dyan is yung inner container. Hindi na yung nasa loob. Sir, bakit yung inner container lang? Siya lang kasi yung ka-level. Kung mapapansin nyo. From H1, ang kapatid ko lang is div, HR, another div container. Kaya mapapansin nyo, ito lang yung nagiging bold. Okay, ang settings natin dyan, font weight bold. So, taas at saka sa baba is maapektuhan. Okay? So, next. Anong next ito? Okay? So, dollar sign. So, halimbawa, sibling ko naman is H2. May H2 ba ako? Ay, ito. So, kung ito yung magiging H2, ano bang settings natin? Ang siblings ko, specifically, is tinatarget ko, specific. Ibig sabihin, pag sibling, oo, may kapatid man ako, pero ang gusto ko lang is yung H2. Ibig sabihin, yun lang yung maapektuhan. Pwede mo pang i-filter. Iba kasi yung way dito. Ibig sabihin, lahat ng sibling, any sibling, pag sinabi mong sibling na may parameter sa loob, H2, ibig sabihin lang, although sibling pa rin kita, pero specific lang ako dun sa magiging H2. H2 tag na sinasabi. Okay? Next, which is literal na next. Ibig sabihin, katabi.
Section 1P, for example, Section 1P, nasaan yung katabing element? Ay di itong pangalawang paragraph, ayun siya. Yun lang ibig sabihin ng next. Hindi siya nilalagyan ng parameter sa loob. Talagang isang akyat lang. Okay? So for example, halimbawa, H1 yung anchor point mo. Ang next ng H1, base dito, is yung buong div container. Sabi mo kasi next. H1, next. So ito siya. Okay? Then yung kapatid niya, previous, pabalik ng isa. Okay? Section 1P. So babalik lang ako ng isa, hindi yung H2. Nasaan yung H2 ko? Section 1P. Hindi previous. Prev. Okay? Wala tayong previous na na function. So previous, which is prev na tinatawag. Basta pabalik lang siya ng isa. Okay? So yung tinatawag na previous. So for example, images. Itong images na to, ang previous ko is yung isang paragraph. Kaya siya yung nagiging yellow. Okay? Next, ito yung sinatawag na parents. Magmumula ako dun sa span 1, pupunta ako sa pinakataas. Okay? Kung makikita nyo, yung span 1 ko is andito siya sa loob. Oh. Pag hindi mo sinabing yung filter ng parents, pupunta siya dun sa pinakamataas. Ang parent nitong span na to is yung una, paragraph. Tama. Ang parent ng paragraph is yung inner container. Yung parent ng inner container is yung container 1. Ang pinaka-parents namin is yung body. Kaya ang nangyayari dyan, ang nagiging background is yellow. Tumatago siya hanggang sa pinaka-ancestor niya. Okay, yun lang ibig sabihin nun. Tumatagos. Then, pwede mo namang i-filter kung hanggang saan lang. Okay? Yung span 1 ko is nasa loob ng paragraph. Sabi ko, parents. Pero, hanggang paragraph lang. Yung unang parent na paragraph na makikita ko. In a way, pwede kang gumamit ng parents o kaya parent lang. Kung ito yung gusto mong behavior na gusto mong mangyari, So, yun yung ibig sabihin. Then, pwede kang huminto. At some point, pwede kang huminto. Depende kung ano yung magiging ancestor na hihintuan mo. Halimbawa, hanggang inner container lang. So, the same din yung mangyayari. Okay? So, next. Closest. Sino yung may pinakamalapit sa'yo? Okay? So, meron akong span 1. Ito yung span 1. Ano yung element na pinakamalapit? Again, ang direction ng closest is pataas. So, ang pinaka-closest ko dito is yung paragraph. Kaya siya yung nagiging background, yung orange. Okay? Another one. So, meron ako dito, halimbawa, span 1, closest. Ano yung pinaka-closest sa span 1 in terms na inner container? Malamang ito mismo. Ito yung may pinakamalapit. Okay? Although malapit itong paragraph na to at saka yung H2 na to, hindi yun yung specific na hinahanap ko. Inner container nga lang. Okay? So next, first and last na tinatawag. So dalawa yung container natin, Pero, kung mapapansin nyo, yung unang inner container lang yung may background. Bakit? Kasi sabi mo, ang anchor point may container 1, hanapin mo yung pinakaunang inner container. So, yun lang ibig sabihin nun, Parang busy kayo mag-review, Okay lang naman. Naiintindihan ko kayo. Pero tumingin naman kayo dito. Okay? So, ito yung inner container, yung pinaka-first. First lang. Then, pwede kang magsabi ng, halimbawa, ay equivalent. Okay? So, for example, specific lang kung ilan ng number ng paragraph. So, sabi mo dito, container 1, tapos ay inner container, hanapin mo yung second paragraph. Indexing starts at 0 na tinatawag. So, pwedeng EQ, equivalent, indexing na tinatawag. Okay? So, yung last, hindi ko na lang dinemo, pero, ibig sabihin yun yung last na kailangan ko makita. Okay? Iteration. Ito, lagi nyo ito may encounter pagdating natin ng finals. Pag hindi kayo marunong gumamit na to,
hindi kayo marunong magmamanipulate ng database. Hindi to nawawala itong each na to. Pinaka-common to in terms ng front-end when development na tinatawag. Sir, ano yung for each? So, sir, bakit kailangang i-loop ko siya? Kasi kung makikita niyo yung structure natin, dalawa yung inner container ko, tama? So, kung gusto mo ang settings mo is maapektuhan yung dalawang inner container, hindi enough na tawagin mo lang yung inner container na isa. Ang mangyayari kasi, pag tinawag mo lang na single na inner container, it's either yung unang makikita niyang inner container o kaya yung last yung maapektuhan lang. What if dalawang inner container yung gusto mong makita? So, ang ibig lang sabihin ng code na to, meron akong inner container. For each inner container, ito yung gagawin mo. Naglulup lang siya. Halimbawa, meron kang 15 inner container. Ano? So, ibig sabihin, 15 times ako maglulup. Hahanapin ko yung 15 na inner container. Okay? Then, ang gagawin natin, halimbawa, this.find h2. Pansinin nyo yung dalawang h2 nagiging yellow. Kasi, every time na makakahanap ako ng inner container, maglulup ako ng 2 beses. Dalawa kasi siya eh. Okay? Hahanapin ko yung h2, gagawin ko lang background is yellow. So, remember, dalawa yung inner container natin. No? First inner container, tapos ito yung second inner container na tinatawag. Okay? So, pwedeng lagyan mo dito ng, ng parameter, halimbawa EQ. Kung gusto mo lang, halimbawa first inner container lang. So, yun lang ibig sabihin ng this. Sir, ano yung this? Yung instance ng this, kung ano yung ginamitan ng function. This inner container. Dalawang this. Okay? Yung this inner container is 2 times na mangyayari kasi dalawa yung inner container ko. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa. So, ibig sabihin, inilulup ko lang para maapektuhan yung dalawa. So, ito, ang hinanap naman dito, for each inner container, hanapin mo yung pinakaunang paragraph. Each inner container. Kaya yun yung nagiging yellow. So, another one. Okay? Children P. Okay? Meron akong 2 inner container. Hanapin mo yung direct children ko na paragraph. At the same time, hanapin mo yung span. So, hindi ko ma-demo lahat ng possible combination. Huwag niyong i-memorize yung code. Pag gusto niyo maging magaling na programmer, hindi niyo dapat mine-memorize for the sake na pumasa lang sa quiz. Kasi the moment na baguhin ng instructor mo yung given, wala ka na. Nga na. Pag minemorize mo, halimbawa, ito yung J-option pane, may input na ganyan. But baguhin ko yung kahit single lang na minor changes, wala na. Okay? Pero kung naiintindihan mo siya yung concept, kaya sabi nga, pag gusto mong gumaling sa programming, i-master mo lang yung foundation. Kasi yung foundation mismo ng programming, yun yung maghahatid sa'yo dun sa advanced na concept. Ganun din sa OOP, pag naiintindihan nyo kung anong concept ng encapsulation, abstraction, inheritance, interfaces, hindi kayo malilito. Pag may interface ako, ibig sabihin, required akong gamitin yung certain procedure para hindi magkamali. Kasi pag nagpo-program kayo as a team, ako, by experience, gumagamit kami ng implements. Para strictly, ito lang yung gagamitin natin, bawal kang mag-create ng sarili mo. Yes. Kaya minsan, kahit yung programmer ay nasa US, nasa Iran, nasa Canada, kung meron kayong set of rules sa programming, naiintindihan nyo yung concept ng OOP, parang nagsasalita kayo ng native na language. So, yun yung purpose kung bakit may OOP. Madaling makatrabaho ang 100 programmers kung nagkakaintindihan kayo ng object-oriented programming. Yes, sa totoo man, na-experience ko kasi yan sa front-end eh. Halimbawa, 5 kami sa front-end, ito yung JavaScript namin, may certain rules lang kami na tinatawag. Okay, ito yung for each. So, babalikan natin tong for each kapag finals na. Ang topic natin ng finals is, re-reviewin ko ulit kayo ng PHP programming kung gusto nyo lang naman. Okay? Pagkatapos ng PHP programming, i-add natin yung JavaScript. Hindi kasi enough. Sasabihin ko sa inyo, hindi enough
na kapag back-end developer ka is purely PHP lang alam mo. Dapat marunong kang ikabit din siya sa JavaScript. So sir, bakit hindi enough na PHP lang? Ang mga web page kasi ngayon napaka-interactive na tinatawag. So for example, bibigyan ko kayo ng example ng Ajax. Wala ako internet. Sorry, hindi ko dala yung ano ko. Okay? Pero ide-demo ko sa inyo. Pag PHP kasi, ang event mo lang is submit. Click lang. What if gusto mo, halimbawa, nandito yung mouse ko, may mangyayaring data retrieval. Hindi na kaya siya ng pure PHP na tinatawag. Kailangan mo na yung technology ng JavaScript, which is yung Ajax na tinatawag. Asynchronous, JavaScript, and XML na tinatawag. Okay? Sir, madaling mag-program niyan? Hindi. Sabihin ko sa inyo, walang programming na madali. Sabi nila, madali daw yung Python. Fake news. Madaling intindihin, pero kung hindi mo kabisado yung concept ng programming, talagang lahat mahirap. Okay? Sir, paano gumaling sa programming? Huwag kayong humintong mag-program. Everyday mag-code kayo. Ito, hindi ko na to napapractice. Okay, sir? Paano gumaling sa pagsusulat ng research? 3 sentences a day. Hindi ako natutulog hanggang di ako nakakasulat ng 3 sentences a day. Except na lang may team building kami. Wala akong dalang laptop. Pero yung normal na araw, 3 sentences a day, isipin mo, in 30 days, meron kang 90 sentences. Okay? Isipin mo, in 2 months, meron kang 180 sentences. Ang sikreto sa pag-aaral is hindi bultuhan. Kaya yung ginagawa nyo ngayon. Nanggaling din ako dyan. Ang sikreto sa pag-aaral is consistency. 15 minutes a day, kung consistent, is better than 8 hours bago mag-exam. Kaya kayo nagka-cramming. Wala tayo, hindi ko sinasabi kayo lahat ha. Yung napapansin ko sa estudyante, walang consistency. Consistent tayo sa pagbabrowse sa Facebook. Ako, consistent din ako. Pero yun na yung payong may bibigay ko sa inyo kung bakit kayo nagka-cramming. Hindi kayo consistent mag-aral. Masakit pero totoo. Tunay naman. Kasi nanggaling din ako dyan. Pag mag-e-exam ako, magka-cramming ako. 10 hours ako mag-aaral sa 5 subject. Kasi bukas na siya. I-compare mo, babasahin mo lang siya 15 minutes a day per subject. Pero consistent. Pagdating ng exam, makikita mo, pamakdo-makdo ka na lang sila, nakikita mo, hirap na hirap. Yes, consistency. Ganun din, pag gusto nyo din mag-aral ng masteral at PhD, yan yung ultimate cramming na tinatawag. Sir, bakit mahirap mag-PhD? Isang subject, kailangan may research publication ka. Isang subject to ha. Ay ilang subject yan? Around, halimbawa, 23 subjects ba ako graduate. Required ka mayroong 23 research papers na kailangan mong tapusin sa isang SEM. Tatlong subject sa isang SEM, 3 research paper. Consistency. Sa buhay, consistency lang. Okay, sir, ano namang practical application? So, bakit tinuruan mo kami ng traversing, sir? Kasi marami siyang specific application. So, for example, meron ako ditong mga web components. So, itry ulit natin yung accordion. Pero ganito yung magiging behavior ng accordion. Nagko-close lahat kapag naka-open yung isa. Okay? So, i-discuss ko na lang yung code kasi kung itatype ko pa to, is tatagal tayo. Okay? So, ito yung accordion natin. Ito yung behavior. I-discuss ko naman kung paano natin naka-arrive. So, mag-o-open ka na ganyan. Before, na-o-open natin lahat. Pero, ang style dito, strictly isa lang dapat yung naka-open at a time. Okay? Hindi ko alam kung dito nagtanong yun. Paano kung i-close? O yan. So, ito, traversing na tinatawag. Okay? So, kung i-comment ko muna to, i-explain ko siya line by line. Line by line. Sir, anong ibig sabihin ng this.next? Lagi mong iisipin, nasaan yung anchor point ng JavaScript. Ang anchor point natin is yung accordion title. So, ibig sabihin, dyan magmumula lahat ng traversing ko. Yun lang yung may ibig sabihin.
Pag sinabi mong ito yung kinlik mo, ito yung magiging fulcrum ng SISO. Diyan magmumula yung reference natin. Okay? So, anong ibig sabihin yan? This, that, next. Meron akong accordion title. Kung titingnan natin, ito yung next niya, di ba? Yung accordion content. Again, wala siya sa loob ha. Itsura lang nasa loob pero magkatabi lang sila. Nagigets ba? So, yun yung ibig sabihin ng this, that, next. Then, anong ibig sabihin? I-slide toggle mo lang. Pag naka-open siya, ay i-close mo. Pag naka-close siya, ay i-open mo. Yun yung ibig sabihin ng slide toggle. Nagtatoggle lang yung slide up at saka slide down. Okay? Para hindi ka na mag-program ng if naka-open, if nakabukas. Pwede mo kasing i-program siya eh. Hahaba lang yung code. Gumamit ka na lang ng slide toggle. So sir, ano yung next? Ang nagiging problema kasi sa slide toggle, is hindi nga siya nagko-close dun sa lahat. Okay? So the way na i-close mo yung next section is gagamit ka din ng this. So sir, ano yung ibig sabihin yan? So i-discuss ko to So ang ibig sabihin yan, nandito ako sa accordion title, ito yung anchor point, pumunta ka sa parent na accordion item. So ibig sabihin, kinlik ko siya, pumunta ka sa parent na accordion item. Ito siya. Then, sabi, yung accordion item, meron siyang mga kapatid. Tama ba? Meron akong kapatid na dalawa, sibling. Ibig sabihin, hindi na ito magko-close. Kasi ang tinatawag ko na dito, pag kinlik ko yung specific accordion title, aakyat na ako dito sa accordion item. Pansinin nyo aakyat na ako dito sa accordion item, then hahanapin ko yung dalawang sibling niya na accordion item din. Pag nahanap ko na yung accordion item din, hahanapin ko naman yung accordion content. Then, ang gagawin natin is lahat sila is tatago, slide up. So, mapapansin nyo, isa lang yung nag-open na tinatawag. So, sir, yung icon dito, so same concept. Yung icon naman sa side, so ang gagawin natin is ganito. Okay? Accordion title, may makikita akong class na FA sa loob. Yun yung ibig sabihin This, that, find, FA, itaggle class mo yung minus. Pero mali yung kasunod. Ito ang mali. Dapat plus na siya. Kasi wala kang pantaggle dun sa icon eh. So, ulitin mo lang yung concept nitong nandito sa line na to. So, ang gagawin mo dito is pwede mo sabihin, this dot parent accordion item. So, again, nandito ako sa sa title. Okay, accordion title. Then, ang sabi mo, punta ka dun sa accordion item, ulit. Then, meron akong mga siblings ulit. Ang hahanapin ko lang is yung FA. Tatanggalin ko yung FA minus. Then, every time, i-add ko din yung FA plus. So, ibig sabihin, ito yung tamang behavior nyo. Isa lang yung naka-open na tinatawag. Okay? Kung gusto mong dalawang mode yung iyong accordion, lagyan mo lang to ng if statement. Halimbawa, if mode equals 0, open lahat. If mode equals 1, ito yung laman. So, in a way, pwede mong baguhin yung behavior niya sa simpleng if statement lang. Okay? Parang ito yung code niya. So, tingnan ko lang yung ito. So, single open. Parang nandito yung code na tinatawag. So, ito yung main.js. So, i-go live ko lang ito. So, parang ganito lang yung magiging code. Kung gusto mo all open, ito yung ginawa natin last time. So, kung gusto mo ay single open lang, ito, mas shortcut to kasi gumamit ako ng not. Okay? Pero mas maganda yung ginawa natin. Kasi kakaunti lang yung code. Ito, the same din yung ginawa ko kanina. Nag-define lang ako ng specific variable. Okay, ba? Single open, ano bang mode nito? 1. Ba, gagawin ko ay if mode is 0, ano ba? Mode 0. So, ito yung default behavior nung So, ibig sabihin, pwede ko siyang i-open. So, pag gagawin ko siya, halimbawa 1, since naka-if statement naman eh. So, ibig sabihin, single open lang yung magiging behavior. So, sir, saan pa ginagamit yan? Sige, i-discuss ko lang yung
Buo na yung code pero i-discuss ko siya step by step. Liit nung space ko. Wait lang ha. Close folder. So sample, halimbawa image tapos na tayo sa image gallery So halimbawa simple slider lang na tinatawag. Okay? So meron akong specific na index. So ito yung mga normal na nakikita nyo sa webpage. Okay? So ganito yung simple lang, simple slider lang. Okay? So, ibig sabihin, every 3 seconds, from 5 images ko, magsuswitch lang ako every 3 seconds na tinatawag. Then, pag na-reach ko yung end, babalik lang ulit ako dun sa pinakaunang image. Then, pwede ko siyang i-stop pag nandyan yung mouse. Diba, gusto mo i-view yung picture. Then, pwede ako mag-resume kapag wala dun yung mouse. Slide lang. Okay? Then, pwede kong i-navigate. Diba, previews. 0, 4, 3, 2, 1. Then forward, 2, 3, 4. Pang-5, pag in-next ko 0 ulit yung index. From 0 to 4, meron akong 5 images. So sir, paano ginawa yan? Sabi ko sa inyo, hindi basta-basta mag-front end. Kasi mahirap din talaga siya. Okay? So sir, yan lang yung yung structure natin. Sir, ano yung LT? Special character na less than. Yung nakikita mo dito sa side. Ito siya, less than. Okay? HTML entity, wala ka lang kasi akong internet pero HTML entity siya. Sir, bakit naka-display block yung unang images? Kasi kung hindi mo siya lalagyan, ganito yung mangyayari. Hindi ko alam na slider yan. Lalabas pa lang niya within 3 seconds kasi magsuswitch na ako ng picture. So by default, lalagyan mo siya agad ng block. Ibig sabihin, by default, ito yung mauunang picture na tinatawag. Sir, ano yung current index tracker? Kahit wala yan, pinapakita ko lang kung nasaan na tayong picture. Okay, sir, paano yung code? So ito yung code. So medyo madami-dami siya. Okay? So, unang code, ang current index ko is mag-uumpisa sa 0. Sir, bakit 0? Unang picture. Yun lang ibig sabihin yan. Sir, ano yung total images? Hahanapin ko daw yung gallery IMG. Ilan yung picture? Meron tayong 5 images. Yan yung magiging result nito. 5 yung picture. Sir, ano yung function show image index? Pang-track kung nasa na tayong number ng picture. Dinedefine lang natin sa index. Sir, ano yung gallery images.hide? Every time na i-click ko yan, tatago muna lahat ng picture para hindi mag-display yung 5. Tama ba? Okay? Then, every time na tumago na siya, ipapakita ko lang yung specific index. Halimbawa, nasa index 0 ko. Parang sinasabi mo dito, gallery image equivalent 0.show. Ibig sabihin, unang picture, ipapakita mo index 0. Yun yung ibig sabihin. Yung current index tracker, pinapakita ko lang naman kung ano yung number. Yun yung nakikita nyo dito sa baba. Okay? Sir, ano yung autoplay interval? Ang ibig sabihin lang yan, i-execute mo tong code na to every 3 seconds, 3,000 milliseconds. Sir, anong nangyayari? Bakit nagiging ganyan yung formula? So, kung i-open ko yung Excel file, so, ganito yung nangyayari do sa formula natin. So, kung i-close ko siya, ito yung nangyayari. So, tingnan nyo yung formula natin, Hindi ako gagamit ng if statement. Kasi simpleng modulo lang, pwede kong matrack kung nasa end na ako ng picture ko o nasa umpisa pa lang. Sir, ano yung current index? Halimbawa, 0 plus 1, modulo total images. Anong ibig sabihin ng modulo, sir? Remainder lang. So, kung isi-simulate mo siya sa Excel, kapag nasa first image ako, 0 divided by 5, may remainder ba? Wala. Ay di 0. Tama ba? Nandun ako sa first image. So, ibig sabihin, yung formula ko, pag nasa 1 plus 1, ay di 2. I-divide mo nung number ng images mo. So, mod ng B4, ito yung mod ng B4. 1 divided by 5, ang modulo ko is 1.
kung mapapansin nyo, based dun sa formula, pwede akong mag-move forward. 1, 2, 3, 4. Pag na-reach ko yung ika-fifth, babalik lang ako sa 0 kasi wala na akong remainder. Nagigets ba? 5 divided by 5 na modulo 1, hindi, 5 modulo 5 is 0. Babalik lang ako sa 0. So, mag-uulit lang yan, ano? 0, 1, 2, 3, 4, 0. Okay? So, yun yung ibig sabihin nung mag-move ako ng forward every 3 seconds. Sir, paano naman pag next button, same formula. Pag mag-move forward ka, same formula. Every time na i-click mo yung button, same formula. Ang kaibahan lang is pagpabalik. Ito yung formula kapag pabalik. Current index minus 1 plus total images, modulo ng total images. Ito yung simulation. Okay? Pag nandun na ako sa ika-5, ipa-plus ko dyan, halimbawa, is 5 minus 1, 4 plus 5, then modulo 5, umpisa ako dun sa 4. Ibig sabihin, pag nasa index 0 na ako, nag-previous pa ako, babalik ako dun sa pinaka-in. Yun yung formula natin. Sir, gumagamit ka pa talaga ng Excel sa programming? Yes, pag sinisimulate mo lang yung value. Huwag niyong kakalimutan yung Microsoft Excel na tinatawag. Ang programming lang naman, ang maibibigay ko sa inyo na tip, kapag kaya mong i-project sa isip mo kung anong mangyayari kapag iniloop, isang malaking talent na siya. Kasi ang programming usually, looping lang. Pag hindi mo kasi na-master yung loop, maliligaw ka eh. Kung na-master mo yung loop, kahit ilang loop, nested loop, 15 nested loop, kung naiintindihan mo siya, is madali lang. Okay? Kaya yung naging formula, sinimulate ko lang kung ano yung magiging formula kapag binalik ko yung images na sinasabi. Okay? Sir, ano naman yung hover? Sir, bakit dalawa yung function? Yung unang function is kapag nandyan yung mouse. Yung pangalawang function na hover is kapag wala. Ibig sabihin lang yan, mag-move forward ka ulit every 3 seconds. Ibig sabihin, move forward lang yung image. Sir, ano yung show image? Bakit napakadaming show image? Okay? Mas maganda kung ipoprogram mo siya is nasa function. Reusability ng code. Kasi kung ipoprogram mo siya na laging may if-else statement na hindi ka gumagamit ng function, ang gulo-gulo ng code mo. Hindi siya reusable. Okay? Hanggat kaya mong i-refactor yung program mo na gumagamit ng multiple function, multiple class, multiple method, yun yung magandang way ng programming na tinatawag. Okay? Ito yung multiple na tinatawag na function. Sir, ano pang pwedeng gawin sa sa JavaScript? So ito pinaprogram ko to sa Lab GF. May nakakuha naman. Okay, nasan ba to? Simple lang na Simple lang na andito nga ba? Parang tinanggal ko na kanina para wag nila makopya. Basta meron akong pinaprogram sa kanila. Okay? Hindi ako nagkakamali, nandyan lang yung pinaprogram ko. Pero siya, carousel, 3D carousel na nagro-rotate din. Pero 3D yung effects na tinatawag. Ito kasi flat design lang siya na tinatawag. Okay? Hindi ko makita pero ginawa namin kanina. Siguro tinago ko na lang para hindi nila makita. Kasi baka kopyahin lang nila eh. So ito yung hindi ko nalagay dito. Pinura ko siguro pansamantala. Okay? So ganyan. So next time siguro kayo naman lab ko dapat. Para fair. Okay? Kaso hindi na online tech, elective na. Ano yan? Parang introduction ng data science. Ha? Depende kasi sa skid eh. Kung shoot sa i-request nyo kay ma'am. Kay ma'am girl lang. Oh. Hindi ko rin sure. Kasi may offer ang grad school na kung pwede ako mag-din doon.
So pag nag-din ako doon, hindi nyo ako magiging teacher. yung fourth year lang, yung coming fourth year. May offer kasi si President Bill kung pwede daw ako din ng grad school. Okay? So kung gusto nyong makita yung code tapos i-explore nyo, puntahan nyo na lang mismo dun sa